Main hall natin. Wow, main hall. Main hall, yan. Jesus name, malaki na yung church natin next time. Hallelujah. Maaari na po tayong magsimula. Po nating paghintayin ng ating Panginoon sa handog natin sa gabi na ito. Hallelujah. Nais ko pong i-share sa inyo ang word na to. Psalms chapter 24, verse 8, 9 to 10. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty. He is the King of glory. Hallelujah. Amen. Ay, di ata nila narinig. Who is this King of glory? Hallelujah. The Lord Almighty. He is the King of glory. Amen. Amen. Sa gabi na to, hayaan natin na maranasan natin yung pagpapala ng Panginoon. Let's worship, let's praise Him. Gawin natin itong panalangin, gawin natin itong awitin. Sarilinin natin itong kanta na to. Maging awit natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we just wanna be with you. Just wanna be with you, King of glory. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now with victory. King of glory, King of glory, fill this place.
Let's declare. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. We'll sing hallelujah. And I'll sing hallelujah until you come again. It's Jesus. And I'll dance in your presence until you come again. Sing hallelujah. Sing hallelujah until you come again. Yes, Jesus. And we'll dance in your presence until you come again. Come on, church. Let's sing hallelujah. And I'll sing hallelujah until you come again. And I'll dance in your presence until you come again. Let's sing hallelujah. Come on, church. Let's sing it. And I'll sing hallelujah until you come again. Yes, Lord. And I'll dance in your presence until you come again. One more time. Come on, church. Hallelujah. Sing hallelujah until you come again. And I'll dance in your presence until you come again. King of glory, King of glory, fill this place. I just want to be with you. Yes, Jesus. Just want to be with you, King of glory. For the King of glory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you, King of glory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Just want to be with you, King of glory. Hallelujah. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you. Just the voices. King of glory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Come on, church, louder. Just want to be with you. Louder, church. King of glory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. I just want to be with you for the last time. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Just want to be with you, King of glory. King of glory, fill this place. I just want to be with you. Just want to be with you. I just want you, Jesus.
just want you, I just want you. Just want you, I just want you. I 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 just want you, I just want you. Just want you, I just want you. I just want you, I just want you. Just want you, I just want you. I just want you, I just want you. Just want you, I just want you. I just want you, I just want you. Just want you, just want you. I just want you, Come on, just want you. just want you, 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 just want you. Just want you. Glory, fill this place. Fill this place. I just wanna be with you, Jesus. I just wanna be with you, King of Glory. King of Glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you, King of Glory. King of Glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. For the last time, church, let's sing it. King of Glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you, King of Glory. King of Glory, it's Jesus. You're the King of Glory. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, you deserve this praise, Lord God. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Lord, ang nais lang namin, Panginoon, ay maitaas, Panginoon, ang iyong pangalan, Lord. Hallelujah. And Lord, we thank you, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. For your protection, Panginoon. Sa mga ulan na to, Panginoon. Lord, physical man na ulan, Lord God, or spiritual, Panginoon. Lord, nandyan ka, Lord God. And Lord, we feel you, Panginoon. Nararamdaman ka namin, Panginoon. Nararanasan ka namin, Lord God. Lord, kahit napakahirap, Panginoon, ang buhay, Lord. But with you, nothing is impossible, Lord God. Lord, salamat sa pagsama sa amin, Lord God. Sa nagdaang araw, Lord God. Lord, kasi naririto pa kami, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, na kasama ka namin, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we need your protection, Panginoon. Lalo na, Panginoon, meron na namang sakit, Panginoon. Lord, anak mo kami, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Lord, pinangahawakan namin, Lord God, yung mga salita mo, Lord. And so, Lord, we thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We just want you in our lives, Lord God. Lord, wag mo kaming bitawan, Lord, kahit na pagbitaw namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And Lord, we're sorry, Panginoon, kung may pagkukulang man kami, Lord God. Hayaan niyo po, Panginoon, na ma-feel namin, Panginoon, yung mga pagkukulang na yun, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat, Panginoon, sa oras na to, Lord. And I pray, Panginoon, nang yung itatayo dito, Panginoon, para magsalita. Hallelujah, nang yung mga banal na salita, Lord God. I pray for his heart, Panginoon.
na maranasan niya kayo, Panginoon. And His ears, Panginoon, para marinig niya kayo, Lord God. Para masabi niya, Panginoon, kung anong nais niyo, Lord God, sa aming mga anak mo, Panginoon. Lord, salamat po sa buhay niya, Panginoon, sa kanyang pamilya, Lord God. Lord, ingatan niyo nga po sila, Panginoon. And Lord, bless him, anoint him, Panginoon, mightily. Double portion of your anointing, Panginoon, sa magsasalita ngayong gabi, Lord God. Salamat po, Panginoon, kayo lamang maitaas sa gabing ito. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Alright, praise God. Palakpakan po muli natin ang Panginoong Hesus sa gabing ito. Ayan. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bibig ay may kapangyarihan? Ayan. Kaya sa oras pong ito, nais ko po hilingin na pagpalain natin ng ating mga kasama sa oras na ito sa pamagitan po ng ating mga bibig. Sabihin po natin, minamahal ka ng Diyos. Ayan. Naniniwala po ba tayo? Tayo po ay minamahal ng ating Diyos. Amen. Sabihin mo sa gabing ito, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin mo pa, ikaw ay kakausapin ng Diyos sa gabing ito. Amen. Are you all excited to experience the miracles of the Lord? Amen. Naniniwala po ang Panginoong Diyos po ay mangungusap po sa bawat isa sa gabing ito. And of course, for those people who are watching online, hindi po naiiba ang Diyos na meron po kami dito sa harapang ito, sa Diyos na meron po kayo ngayon kasama nyo po. Kaya I believe that God will work miraculously sa buhay rin po ng mga nanonood po sa gabing ito. So this time, let us thank the Lord for His goodness because He is helping us to grow. Diba? He is helping us to grow closer, to grow deeper in the Lord. Mahalaga po yun sa buhay po ng isang mananampalataya na tayo po ay lumalago sa ating pagkilala sa Panginoong Diyos. Kasi the more na mas nakikilala mo ang Diyos, the more na mas nararanasan mo paano ang Diyos kikilos sa buhay mo. Diba? Kaya I bless you. I hope you may receive the work of the Holy Spirit tonight through the Word of God that you will receive. At nakita po natin yung kabutihan po ng Panginoong Diyos sa oras pong ito. Ayan. So, wala akong ano. I would like to... May papakita po akong picture sa inyo, but bago po ang lahat, ang title po ng mensahe po natin as we continue sa theme na meron po tayo, which is The Lord Grows. Wala akong ano. Ayan. Yan. So, the picture we have, you can see on the screen. Ano po tawag po dyan? Anong puno po yan? Yan. Nalaman yung bonsai? Yan. So, nag-try pa ako crop para magmukha siyang malaki. Pero it's very easy to identify na pag bonsai siya, no? Kahit mukha siyang malago, mukha siyang maganda, pero madali siyang ma-identify na bonsai siya. Yan. Last time, sa anniversary po natin, Pastor Ruel had talk about na hindi ka lang dapat cute sa church. Ayan. Hindi ka lang dapat nagpapakyut sa church. Dapat nararanasan po natin yung paglago ng Panginoong Diyos. You are not just an ordinary member of this church. Diba? Because you are here because God has called you for a purpose. May purpose po ang Panginoon. Yang katabi mo, may dakilang plano ang Diyos sa buhay niya.
Kaya po mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, maranasan po natin yung paglago na gagawin ng Diyos sa buhay natin. We just not be an ordinary member of the Lord in His church where He can see us as kind of this picture na parang bonsai lang. Diba? Mukhang magaling, mukhang matalino, mukhang masipag, mukhang mabait, pero spiritually, diba? Sobrang liit niya sa harapan ng Panginoon. Yan. And what we can get pag ang sa puno po na bonsai o sa isang halaman na bonsai, is there something we can get from the bonsai? Wala. Diba? Parang ano lang, mostly where you can find yung mga bonsai na halaman, is it inside the house or outside the house? Ha? Inside. Mostly inside kasi pang-display lang sila. Diba? Ay lagay mo yan sa labas, hindi yan magtatagal. Kumbaga, hindi siya yung halaman na he can stand on their own, 'di ba? Yan yung mga halaman na kailangan mong alagaan, kailangan mong bantayan palagi para maging cute palagi. Yan. So for the next picture, we will have is itong klaseng puno na meron tayo. Yan, the big tree. Yan, yan. Hindi lang siya big tree, kundi isang malagong puno po siya, mataas, malaki, malalim ang pagkakaugat at maganda po ang kanyang pagkakausbong. And that's what our goal for tonight. I hope this will be our way to be like this kind of tree na ang ating buhay pananampalataya po ay maging malago din, maging maganda rin, maging kaaya-aya din po sa harapan po ng Panginoon. At naniniwala po ko as we grow in the Lord, hindi po nais ang Panginoong Diyos na habang buhay po tayo na hawak po ng kaaway. The reason why there are many Christians are not growing because they are still being holding by Satan. Sila po ay patuloy po hawak ng kaaway. But tonight, nais ko po sabihin na wala ng kapangyarihan ang kaaway sa buhay mo. Satan has no power over your life because Jesus had won the victory for you. Tinapos na po ng Panginoong Diyos ang laban po natin sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang kaaway po ay wala na po dapat control sa ating buhay. Kaya whenever there is a battle, whenever there is a problem, hindi po dapat yung problema ang nagko-control sa atin. It's very easy to say that, pero kapag nandun na tayo sa sitwasyon, ang hirap, no? Ang hirap kapag nandiyan ka na sa harapan ng bills, di ba? Kapag nandiyan ka na sa harapan ng mga bayarin, kapag nandiyan na yung taong kaaway mo, yung taong galit, ayaw mo makita, di ba? Ang hirap. Pero that's the challenge of being a Christian. Yung kung saan ang Diyos ang kasama mo para ma-overcome mo ang lahat ng bagay. Nothing is impossible to the Lord. So I would like to request everyone to let us all read this verse na ibigay po sa atin ng Panginoong Diyos, which we can found in 2 Peter chapter 1. Ayan. So simulan po natin sa verse 3 hanggang 10 po yan actually. Ayan. Kita niyo po ba? Medyo maliit. Ayan. O sige. To participate everyone, I will read the first verse and then you will read the next verse. Okay? Basahin ko po ang unang verse sa susunod na mga talata. Kayo po. Salitan po natin basahin. Yan. Verse 3. Muli sa pangalawang Pedro, kabanata 1. Yan. Simulan natin sa talata 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Ang lahat ng bagay daw po ay tinanggap po natin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Na magturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siyang tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Verse 4 po. Amen. Verse 5. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Verse 6. Amen. Verse 7. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Verse 8.
9. Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Basahin po natin sabay-sabay verse 10. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitison. Muli, basahin po natin, verse 10. 1, 2, 3, go. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitison. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa inyong salita. Nawa ito po'y maging buhay at totoo. Maging daan po ito ng aming paglapit po sa inyo. Tulungan niyo po kami na maranasan po ang pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Malaya po kayo mangusap, gumawa at kumilos sa buhay po namin sa gabing ito. Sa inyo nang pinagkakatiwala ang buong nalalabing oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Ang title po ng ating mensahe sa gabing po ito, I don't know if there's anyone has titled this message from the previous messages. Though ngayon pa lamang po natin sisimulan yung The Lord Grows sa buwang ito. Pero yun nga po, bahagi po nito, ang title po ng ating mensahe, basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. Shrinking or growing. Tingnan nga po natin yung katabi natin kung may mga shrinking na sa mukha. Yan. Ang sakit na, di ba? Yeah, shrinking or growing. Ang akala nating shrinking, mga kulubot. Pero ang shrinking na tinutukoy po dito ay yung hindi lumalaki. Sa halip sila po ay lumiliit. Diba? Lumiliit. Nakikita niyo po ba yung larawan dyan sa kabilang bahagi? Ayan. So mayroong maliit na tao tapos parang maliit lang siya, no? Tapos pipit. Ayan. Nawa, hindi po tayo maging laruan ng kaaway, na kung saan parang nakasino na dito nakapaglaro ng tennis or badminton? Yan. Diba pag badminton, anong goal ng players? Dapat hindi bumagsak yung bola. Tapos yung bola, hinahampas lang yan. Diba? Patuloy po siyang hinahampas ng magkabilang player. Minsan, sa buhay po ng ating pananampalataya, kapag tayo po ay hindi lumalago sa Panginoong Diyos, nagiging laruan po tayo ng kaaway. Diba? Tinatapon at hinahampas-hampas lang tayo ng kaaway kung saan niya tayo gusto. Diba? Have you experienced that? Na parang pinaglalaruan na lamang tayo ng kaaway. Bagamat tayo po ay anak ng Diyos, pero parang hindi mo nararamdaman yung protection ng Diyos because you feel that you are being played by the enemy. Mga kapatid, there is a reason why we had that experience. Dahil hindi po natin nararanasan yung paglagong ginagawa po ng Panginoon Diyos. And when we are not growing, instead we are shrinking, tayo po ay nagiging madaling laruan ng kaaway. Gaya po ng nabasa po natin sa 2 Peter chapter 1. Balikan lamang po natin yung verse na binasa po natin para mahimay po natin. Sabi po dito sa verse 3, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay ng maka-Diyos. So what are the reason bakit tayo po ay umaatin sa gawain ito? This is to help us, diba? Para tayo po ay maging maka-Diyos, para tayo po ay magkaroon ng pamumuhay na maka-Diyos. Ayan. Meron po ba dito na pagkatapos umuwi sa church, bumabalik sa bisyo niya, bumabalik sa dating gawain niya? Yan, si Jay. Diba? Dapat hindi na po ganon. Diba? At kung meron man po pagkakataon na tayo po ay bumabalik sa ganong gawain, dapat tayo po ay magsisi at lumapit sa Panginoong Diyos. Dahil ito po ay gumagawa ang Panginoong Diyos ng paraan para malaman natin ang lahat ng bagay para tayo po ay matuto kung paano po tayo dapat mamuhay ng maka-Diyos. Sabihin nga po natin sa katabi natin, maka-Diyos. Ayan. Holy. Ayan. Nasabihan ka na ba, ang banal naman itong taong to, huwag tayo lumapit yan. Di ba? Sister, brother, banal ka na, hindi na tayo pwede uminom. Di ba? Sister, brother, hindi ka na namin ma-invite pumunta sa ganito, sa ganyan. Di ba? Ayan. Sino dito na-offend kapag sinasabihang, oy, si brother na siya, si sister na yan, di na natin pwede invite yan. Ayan, naranasan ko po yan. Na alam nilang pastor ako, kapag pastor ka, mas ang kaaway po ay madali ka pong udyukin ng temptasyon. Ay, huwag mo masyadong yan, pastor yan, huwag mo yan. Oo, nasisilaw sila, masyado bang Yan. So mga kapatid,
yan po ay mga bagay na nais po sabihin sa atin ng Panginoong Diyos. Na tayo po ay magkaroon ng pamumuhay na maka-Diyos. Yan. Sabi niya po dito, ito'y dahil sa ating pagkakakilala kay Jesus. So kayo po ay nagbabago. Part of our growing in the Lord ay merong pagbabago sa buhay po natin. And we are changing not because to our brothers and sisters, but to our Lord Jesus Christ. Sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya hindi pwede kapag nawala na yung si brothers and sisters sa church ninyo, wala ka na rin. Hindi ganon. Kasi if you are truly believing in the Lord Jesus Christ, diba, you are growing kahit ikaw po ay nag-iisa ng naglilingkod sa Panginoong Diyos. Diba? Sabi po dyan na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. So mga kapatid, I just want to say to you, to everyone, don't feel guilty whenever we are sinning against the Lord. Why? Because we are not righteous in front of the Lord for what we did. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa. Kundi tayo po ay tinanggap at iniibig ng Diyos dahil po sa kanyang anak na si Jesucristo. We are all righteous in front of the Lord whenever the Lord God sees Jesus Christ in your life. So mga kapatid, we are all accepted. We are chosen. We are being prepared by the Lord beyond of our weaknesses, beyond of all our sins, but through the Lord Jesus Christ who died on the cross for you. At yung kaluwalhatian at yung kadakilaan ng kanyang anak, binahagi niya po sa atin. So whenever God sees you, He sees Jesus in you. And whenever Jesus sees in your life, God blesses you. Diba? Pinagpapala ka ng Diyos kasi ang Panginoong Jesus ay nasa buhay mo. Hindi dahil mabait ka, mabuti ka, hindi po. The Lord continually bless us because Jesus is in our lives. Yan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila na napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa makakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Umulan na. Verse 5, dahil dito sikapin daw po natin, ano po sabi dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sabihin nga po natin kabutihan. Mabuti po ba yung katabi natin? Mabuti po ba si pastor? Sometimes, pastor. Yan. Minsan nakita kitang nagalit, pastor. Di ba? Yan. Mabuti po ba ang pastor natin? Mabuti po ba ang kapatid natin sa ibang tao? Sa inyong kabutihan daw, dapat magkaroon ng kaalaman. Yan. Paano po makikita dito yung kaalaman sa kabila po ng ating kabutihan? Pag tayo po ay mabuti, hindi po mabuti dahil atag dito, gusto mo lang gawin yung kung ano yung makakabuti sa kapwa mo. Meron pong tao na nagiging mabuti, meron pong mga masasamang tao marunong gumawa ng mabuti. Diba? Pero sino po yung tinutukoy dito na mabuti? Yung mga mabubuting tao po ay alam kung ano po yung nararapat sa Diyos at hindi. Diba? Naintindihan po ba natin? Yung mga ginagawa po natin kabutihan, yan po ba ay kaalaman patungkol po sa magbibigay kapurihan po sa Diyos o hindi? Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil daw sa sarili. At sa inyong pagpipigil sa sarili at katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos. Sa inyong pagiging maka-Diyos naman, ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit ay ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ano daw po sabi, ang inyong pagkilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan daw ng kabuluhan. So kung itong mga bagay na ito na ginagawa po natin sa Panginoong Diyos, lahat po yan ay mahalaga sa Panginoong Diyos. Hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Yung paghihirap mo sa Panginoong Diyos, yung paghihirap mo manalangin sa iyong pamilya, lahat po yan may kabuluhan sa Panginoong Diyos. Lahat po yan nakikita po ng Panginoong Diyos. Lahat ng iyong pagluha, whenever you are facing problems, lahat yan mahalaga sa Panginoong Diyos. He sees every tears in your eyes. Alam po yan ng Panginoong Diyos. Lahat po yan ay may kabuluhan. At kapaki-pakinabang daw po. Ngunit kung wala sa inyo mga ito, kaya kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. Ano daw po sabi? Parang mga bulag daw po, na parang nakikinig, na nalalaman natin itong mga tinuturo na ito, pero hindi nangyayari sa buhay natin, tulad daw po tayo ng isang bulag. Diba? Nakakakita, pero sa mga bagay na kung saan itinuturo sa atin ng Pang Diyos, yun po ay hindi po natin nakikita. Kaya sabi po dito, bulag at hindi nakakakita at nakalimot
na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. At verse 10, nais ko pong i-highlight to. Kaya nga mga kapatid, lalo kayo maging masigasig. Sabihin nga po natin, masigasig. Ano po sinasabing ano pong ibig sabihin pag sinasabing masigasig? Masipag. Binibigyan ng effort. Sinisikapan gawin. Amen po ba? Na kahit pagod na, ayaw na, ginagawa, kailangan mo pa rin gawin. Diba? Pagiging masikasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Ano po ibig sabihin yan? So ang pagiging Kristiyano hindi po madali, pero sinisikap mong gawin. Diba? Dapat tayo po ay maging masigasig sa ating pananampalataya sa Diyos. So ngayon po, nais ko pong balikan. When we say the Lord grows, trabaho po ng Panginoon na tayo po ay palaguin. Pero may bahagi po tayo doon na tayo po ay dapat nagpapalago din sa Panginoong Diyos. Ang Diyos magpapalago sa atin. Pero if you don't want to participate in Him, how God will help you to grow? Diba? Kung nais ng Diyos na ikaw po ay palaguin, pagpalain, pero you don't want to be part of His plan and purpose, how God will work in your life? Diba? So mga kapatid, this is the reason why God is telling us that we should not be shrinking, but we have to be grow in Christ. Sabi diyan, point number 1, what blocks us growing in the Lord? We have 4 L's po. So para maging madali po. Ano po yung mga bagay na nagiging hindrance para tayo po ay lumago sa ating paglago sa Panginoong Diyos? 4 L's. 1, losing appetite. Sino na po dito minsan walang gana kumain? Yung kahit ang sarap-sarap ng pagkain, unli, buffet, pero parang ayoko niyang ganyang pagkain. Diba? Pag wala kang appetite sa pagkain na yon, dahil meron kang ibang iniinteresang kainin. Tama po ba? Diba? Meron kang gustong kainin at ayaw mo yung mga pagkain na ganyan. Hindi dahil gutom ka, hindi dahil hindi ka gutom, kundi may iba kang gustong kinakain. Yan. So tayo po, minsan hindi po tayo lumalago at nagiging hindrance po para tayo po ay hindi lumago sa Panginoon Diyos. And whenever we are losing our appetite to listen and to read to the Word of the Lord. Kalabitin mo natin, katabi natin. May appetite ka ba sa salita ng Diyos? Ayan. Sino po dito ang, to be honest, yung pag nag-iisip na siya magbasa ng Biblia, bigla siyang inaantok? Taas ang kamay. Oh, ako lang ba? Yung magbabasa ako ng Bible ngayong araw na to, sisimulan ko. Iniisip mo pa lang, inaantok ka na. Sino dyan? Diba? Yung kahit sa cellphone mo na lang, sabihin mo, magbabasa ako ng Bible. Ay, may audio, papakinggan ko na lang. Hindi pa nakatatlong verse, inaantok na yung mata mo. Diba? So, ay, ano naman, papakinggan ko na lang. Mga kapatid, when very visible po yung bagay na kung saan ang isang Kristiyano ay nawawalan ng appetite o pagkagusto sa pakikinig ng salita ng Diyos. Una, tinatamad magbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, ayaw makinig ng salita ng Diyos. Kinatatamaran umattend ng church, diba? Nagmamadaling umuwi, ang haba-haba ng church. Yung kahit nakikinig siya dyan, pero iba ang iniisip niya, he don't have appetite to listen to the Word of God. So ayan po yung mga hindrances po. Pangalawa, less in prayer life. Less in prayer life. So walang panahon para po manalangin. Tinatamad manalangin. Walang oras manalangin. Diba? Yung prayer niya is yung tuwing kakain na lang. Diba? Pero yung prayer na sinasabi pong personal prayer in the Lord, wala po. Kapag ganun po ang buhay po natin, when we are less in prayer life, the more we are attacked by the worries and mga problema sa buhay po natin. Walang ibang laman ng isip mo kundi puro alalahanin. Paano kaya yung kakainin namin bukas? Paano kaya yung bayaran namin bukas? The person who lacks of prayer life, this is the attitude of the people has. They are more into worries, they are more ungrateful heart, hindi marunong magpasalamat. Lahat ng bagay kinaiinisan, hindi na-enjoy yung mga blessings sa paligid niya. Amen po ba? May kilala po ba tayong ganyan? Yan. Sabihin niyo, wag niyo na pong sabihin kayo yun sekreto na lang po natin. Letter C.
Ano pa po? Lord of ourselves. So, one more reason why people are not growing and hindrance not growing in the Lord because they treat themselves, they are the Lord of themselves. So, whenever we are treating ourselves as Lord, we focusly on, sa ating mga gusto, sa ating mga kailangan. So, more likely, yung pride po natin nag-i-increase. Ayaw nang nauutusan, ayaw nang nasasabihan, ayaw nang napapagalitan, ayaw nang nakokorek. So, before I had that kind of may ganyan akong puso na bagamat ako ay pastor, ayan, ayaw ko nang nasasabihan, ayaw ko nang nakokorek. Ayan, parang feeling ko, huwag ka maingay. Ayan. But I thank the Lord. Right now, nararanasan ko kung paano binabago ngayon ng Panginoong Sus ang puso ko. So, alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam na ikaw po ay hindi na nagiging magagalitin sa mga bagay-bagay. Natatanggap mo yung mga bagay na kinokorek sa buhay mo at nauunawaan mo bakit nila ginagawa yon. Yan. Iba yung taong, sige, yung tahimik lang para hindi na lumaki yung away. Iba po yun. Sa taong nagpapakumbaba dahil nauunawaan niya bakit siya kinokorek. Diba? Doon po nag-uumpisa yung paglago ng Panginoong Diyos sa buhay po ng taong yon. Unforgiveness continues. Hindi na, yung maraming mga hindi niya magawang maipagpatawad sa sarili niya, yung mga kasalanan ng ibang tao, ayan po, ayan. Whenever we are the Lord of ourselves, we focus to our weaknesses, yung mga kahinaan po natin. And letter D, love in sin. Sabihin nga po natin, love in sins. Ayan. So, one more hindrance why people are not growing in the Lord because they love doing sins. Again, sins are sins. Wala po yan sa malaki o sa maliit, sa kakaunti o sa dami. Kasalanan ay kasalanan. Whenever we are keep doing it, the sins, we are loving it. Minamahal po natin. And the more we are loving it, the more we are having hard time to get out from it. Kaya dumarating sa buhay na yung sin, hindi na siya kasalanan lang. Stronghold na siya sa buhay natin. Yung parang normal na sa yung gumawa ng mali. Normal na sa yung mag-isip ng mali. Normal na sa yung magkasala araw-araw. Kasi yung stronghold na yon hindi mo na magawang tanggalin. Yung parang ilang beses mo nang hiningi ng tawad, but you keep coming back doing it. Because it become habitual na sa buhay mo ang paggawa ng kasalanan. And whenever we are doing all of this, itong 4 L's na to, you may see in the faces of those people who are not growing in the Lord. Palareklamo, hindi umaattend ng church, palaaway, di ba? Hindi yan, kung sa tao, physically nakikita mo yung kulubot sa mukha niya kapag tumatanda na siya, spiritually, makikita mo rin kung paano ang tao hindi lumalago sa Diyos. Ang hirap pakisamahan, toxic na siya kasama. Alam niyo po yun? Yung wala nang nakikitang mabuti sa buhay mo, laging may mali na lang siyang sinasabi sa'yo. Diba? Wala ka nang ibang naririnig na ka-bless-bless sa bibig niya. Kundi puro na lang parang lahat na lang judgment. Meron ba kayong kilala niyan? Huwag niyo nang banggitin. Sekreto na lang po natin na tayo yan. Okay. Do we understand the word of the Lord? The things that are hindrances not for us to grow in the Lord. Now, if we keep doing it, what will happen? Basahin mo na po natin dito. Sabi po dito, no one who is born of God will continue to sin. Amen po ba? Because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born again. Amen. So what happens if we stop growing? Ano po mangyayari kapag tayo po hindi na lumalago? We have 3 Ds. Ano po yung 3 Ds na yan? Una, delays. When we say delays, when we are not growing, it delays the main purpose of the Lord sa buhay mo. Yung magandang plano ng Diyos, hindi nade-delay kasi you are not growing. You are not being equipped in the promise of the Lord. Inihanda ka ng Panginoong Diyos sa magandang bagay, pero bago ka niya dalhin sa magandang bagay, God is preparing you. Now, how God can prepare you if you are not growing? If you are not being in the process in the way God wants you to be. Diba? So mga kapatid, kahit gaano kaganda ang plano ng Diyos, kahit gaano gusto ng Diyos palayain ka sa problemang iyan, if we are not
willing to grow and if we are not willing to get out from those things that blocking us to grow, it will always delay the main purpose of the Lord sa buhay po natin. Yung ang daming-daming plano ng gustong mangyari ng Panginoon Diyos, ang dami niyang bagay na nais ibigay ng Diyos sa iyo, pero hindi nangyayari because we are in the position na kung saan we don't like to grow in the Lord. We don't like to be in the process of the Lord. And that's what happens. It delays. B, whenever we are in delays in the main purpose of the Lord, it comes to drain. Diyan po darating na tayo po ay mauubusan na. So whenever we are drained, unbelief grows. Yung parang puro pangit na lang yung nakikita mo. Yung parang tama kaya itong gagawin natin? May gagawin ba ang Diyos sa bagay na ito? Lagi na lang you questions the Lord. Lagi mo na lang tinatanong ang Panginoon Diyos kung merong gagawing maganda sa sitwasyon na yan. So, unbelief grows and deeply affects yung spiritual life. Gaya po ng we are distracted. Diba? Madali tayong madistract kapag may problema. Madali po tayong madistract kapag tayo po ay nakakakita ng mga bagay na hindi po natin gusto makita. Yan. We are easily get distracted. Ito po yung mga taong drained sa kanilang pamumuhay pananampalataya. Pangalawa po, full of negative thoughts. Ayan. Wala nang ginawa kundi mag-isip ng masama sa kapwa niya. Sabihin mo, ay wag na lang. Yan. So maraming mga bagay na kung saan mga kapatid na we think negatively sa ating mga kapwa. And it comes to judgmental spirit po. Ayan. Bakit kaya hindi umatin si brother ngayong gabi sa prayer meeting natin? May inuuna nila ibang bagay. Buti na lang inuuna ko ang Panginoon. Di ba? Na-judge tuloy yung si brother. Bakit kaya hindi siya nakapunta si Sister MG ngayon? Siguro inuna niya. Sister MG, baka nanonood ka. Sorry. Ayan. We don't have that kind of judgmental spirit, mga kapatid. Amen po ba? Ayan. Hindi dahil wala ring tao dito, hindi niya na inuna ang Panginoong Diyos. Baka nga mas kailangan niya ang prayer natin, kaya hindi siya naka-attend ngayon. Diba? So, we should not have a judgmental spirit. But, again, kung wala sa atin yung paglago na ginagawa ng Diyos, we easily judge others, people easily. Fear grows. Alam niyo po ba, kagabi dito ako nag-work. Tapos, akala ko kasi, nandito si Pastor Noah. Doon, nandito naman sila kagabi. Kasama yung mga ka-life group niyang mga anak niya po. So, akala ko dito sila matutulog or what, ganyan. Tapos, after on, hindi pala sila dito matutulog. So, parang ako lang maiiwan dito. Uwi na rin ako. Ayaw maiiwan dito, ganyan. Wala naman akong binabangkit bakit ayaw ko na dito. Bakit ayaw ko dito. Ganyan. Wala naman. May naririnig-rinig lang ako. Pero hindi ko na pinag-usapan. Kaya ayokong i-entertain ang kaaway sa hanggang ganyan. Si Pastor Noah, okay lang yan, maririnig mo lang yung mga, kasama mo lang dyan yung mga daga, ganyan. Saka si Jeline, makikita. Ayoko nga i-open, tapos so, ayoko yung palatang natatakot. Ayoko yung palatang, pastor ako. Dapat hindi makita mo natatakot ako. Ayan. Pastor Noah, pakiiwan si Jeremy, ha? para lang may kasama akong mananalangin mamaya. Ganyan. So mga kapatid, I just wanted to share everyone na sometimes we have fears in life. Pero hindi dapat yung fears na yun ay nagiging hindrance na for us not to grow in the Lord. Diba? So there are fears na meron tayong mga kinatatakutan. Pero kung ang mga kinatatakutan po natin ay nagiging dahilan na para hindi po tayo lumago sa Pang-Diyos, those are the fears that this can either drain us or lastly, can destroy us. So kapag tayo po ay wala ng paglago sa ating buhay pananampalataya, what will you expect to a tree that are not growing anymore? Magiging display na lang, bonsai na lang. Tapos kapag nagsawa ka na sa display, itatapon mo na lang. Ano po sabi ng Panginoong Diyos sa branch na hindi po namumunga? He cuts off every branch in me that bears no fruit. Sabi po dyan sa John 15 verse 2 to 6. While every branch does bear fruit, He prunes it so that it will be even more fruitful daw. Pero sabi niya dito, you already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. But sabi diyan, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I
in you. You will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. So itong branches na to na hindi na namumunga, pinuputol na ng Panginoong Diyos. At tinatapon na. Naway, hindi po mangyari sa atin na after we get delays in the purpose of the Lord and we let ourselves be drained. Alam niyo po ba yung pagiging drain ng ating spiritual, it's a choice. It's a choice. Hindi dahil, ayoko na umatis dyan sa church na yan kasi ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Mga kapatid, it's your choice if you let the situations to control you or not. So, being drained is a choice, pero yung tayo po ay mapahamak, diba mga kapatid, it's also a choice. Bakit po? Because God already saved you. Pero binabalik mo yung sarili mo para ikaw ay mapahamak. Sabi po dito ng Panginoong Diyos, kung tayo po ay hindi mananatili sa Panginoong Diyos at patuloy natin gagawin yung mga bagay na gusto natin, God will cut us. And until kahit Kristiyano ka, you will experience na parang napabayaan ka na ng Diyos. Amen po ba? Makikita po natin yan sa Biblia. Maraming tinawag ang Diyos, pero may mga tinawag ang Pangdiyos na kung saan, after a while, pinabayaan na ng Pangdiyos. Why? Because they choose to live on their own. Diba? Yung mga Israelita, tinawag, niligtas sa Pangdiyos, but because God has promised a promised land to them, hindi naman lahat nakapunta. Why? Because ano po ang ginawa po nila? They keep complaining, they keep doing things on their own, they are not listening to the Word of God, they don't have appetite to listen to the Word of God until they died in the wilderness. Nawa hindi po tayo mamatay sa ilang, sa gitna ng problema dahil pinili po nating hindi makinig sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, God has a great purpose sa buhay mo. Pwede niyang i-delay, pero hindi nais ng Panginoong Diyos na hindi niya ibigay yan sa buhay mo. Now, God is talking to you. Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Handa niyang ibigay ang mga bagay na ito if you let God help you grow in your life. Sabi po dyan, number 3, how we can get back to the Lord for us to grow. 3H naman po. Meron tayong 3H. Paano po tayo makakabalik sa Pangdiyos para tayo po ay muling lumago? 5 minutes. First, humility. Sabihin nga po natin, humility. We have heard the word humility several times sa mga preachers natin. Maraming beses na po yan nabanggit sa mga message natin. But God is telling us once again that for us to grow in the Lord, we should have a humble heart. A humble heart that acknowledge our desperate need for our God. Amen po ba? Na kinakailangan mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo araw-araw. Meron pong tinuro si Pastor Stanley nung kami po ay umattend sa Oasis on how to pray in Him pag siya po ay nananalangin. Una niya pong 3 points na sinasabi niya po whenever he is praying is, I need, ano daw yan? I need mercy. Yan. Kailangan ko yung mercy ng Panginoong Diyos. Every day. Because he believes that apart from the Lord, he cannot do anything. He needs the mercy of the Lord, yung awa ng Panginoong Diyos. Gusto niyang maranasan yung lagi yung awa ng Panginoong Diyos, yung habag ng Panginoong Diyos sa buhay po niya. And ano pa po? He needs the help of the Lord. That kailangan niya ang tulong ng Diyos sa buhay po niya. At pangatlo, he thanks the Lord. So I tried that one time, pagkagising ko, I prayed that I need the mercy of the Lord, I need ano yung sinabi ko kanina? I need the help of the Lord, and I thank the Lord for all His going to do in my life. Simple lang siya, pero it reflects how you need the Lord in your life. So mga kapatid, we recognize the pride keeps us from experiencing the presence and power of God. But pride closes the doors to spiritual growth, but humility opens the door of your life to a healthy spiritual life. So yung mga taong tinuturuan ng Pangdiyos ng pagpapakumbaba, ito yung mga taong willing makorek, willing matuto, willing umattend lagi ng service ng iglesia because he has this humbleness na gusto niyang makilala pa ang Panginoong Diyos because he believed that afar not knowing the Lord,
He cannot make sure if what He's doing is right or wrong. Hindi po natin masisigurado kung ating mga ginagawa ay tama o mali. James chapter 4 verse 6, basahin nga po natin. 1, 2, 3, go. God resists the proud, but gives grace to the humble. Amen po ba? Pinapabayaan ng Panginoong Diyos yung mga hambog, pero binibigyan ng biyaya ng Panginoong Diyos ang mga taong nagpapakumbaba sa Kanya. So, we cannot tell yung taong katabi mo, biyaya na lang pala yung nagpapalakas, bakit siya umaaten ngayon sa Panginoong Diyos. Diba? Baka ang dami nang pinagdadaanan yan. Pero by the grace of the Lord, He's still there. She's still there. So mga kapatid, we have to teach our heart to be humble before the Lord. Acknowledge that we need the Lord in our lives. That without the Lord Jesus Christ, we cannot change ourselves. That without the Lord Jesus Christ, we cannot live out our sins. Without the help of the Lord Jesus Christ sa buhay po natin, we cannot pursue yung will at yung plan ng Diyos sa buhay po natin. But we need to be humble so that the Lord will work in our lives. Letter B, basahin po natin, hunger. Yan, sabihin po natin, hunger. Yan, gutom na ba tayo? Hungerness determines our pursuit, yung pagkagusto po natin. Meaning, we all know the power of appetite. Alam po natin that it gets satisfied every time. To grow spiritually daw, we need a hunger for the Lord. Yan, mayroon kang pagnanais, hanapin lagi ang Diyos sa buhay mo. Hindi po dahil lagi kang uma-attend, hunger ka na sa pang-Diyos. Maraming uma-attend, attender lang. Pero walang pagkakauhaw at pagkakagusto makilala ang Diyos. Amen po ba? Again, pag wala kang hungerness sa Panginoong Diyos, ang dali mo ma-distract. Ang ingay-ingay naman yan. Ano ba ito? Bakit may kuto yan? Wala kang concentration. Pero kung hunger ka, nakafocus ka sa ibibigay ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Nauuhaw ka sa sasabihin sa iyo ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, it seems the more we experience in God, the more our desire for Him increases. Sa pinanggalingan ko pong iglesia, alam niyo po yung Koreano po namin, may ano po siya, may mga upuan po dyan, ganyan. Tapos, sabi niya, huwag kayong uupo sa likod. Kailangan upuan niyo lagi yung harapan. Ayan. Yung mga upuan, golden seat daw ang tawag dyan. Golden seat. Sumunod na upuan, ano na sunod? Silver na lang, ganyan. Tapos hanggang sa dulo, woods na lang, wood. Tapos na yung bronze, tapos woods na lang. Ayan. Bakit sinasabing golden seat yung unang harapan? Ayan. Kasi yung golden seat, it shows how you prioritize or how you are interested to listen to the Word of God. Hindi ko naman sinasabing dahil nakaupo ka dyan, Sister Yam, sa likod, you are not interested to the Word of God. Pero, ito pong pagkakaiba. Whenever you sit in front compared to the people who sit at the back, sino po ang less distracted? Yung taong nasa harapan o yung taong nasa likod? Less distracted, yung nasa harapan. Madidistract yung nasa harapan yung laway na tumatalsik sa pastor. Yun lang yung ano yun. Pero, sa mga nasa likod, ang daming distraction yan. Ay, bagong ribbon si sister. Ay, ang gwapo nun. Diba? Ano ba yan? Ang tagal naman ng message ni pastor. Ang daming tinitingnan. Ang dami. So, hindi ka na makapag-focus. So, yun po yung psychology, yung logic ng bagay na yan. Pero, ano pong ibig sabihin yan? It doesn't matter where you are sitting, but what kind of heart you are longing the Lord. Diba? Kahit nandiyan ka sa dulo, kahit ang dami nagdi-distract sa'yo, but you have this hungerness to listen to the Word of God, it will not distract you. Amen po ba? Pero kung ikaw yung taong madali kang ma-distract, huwag ka nang umupo sa likod. Diba? Kung ikaw yung taong madaling ma-distract, huwag kang umupo sa mga taong kung single ka, huwag kang madalas nagtititingin sa mga may partner. Punta ka na sa harapan. Diba? Kung ikaw yung taong ayaw mo nakikita yung kinaiinisan mo, kasi you are still in the process of healing, umupo ka na sa harapan para hindi mo na siya nakikita, lagi ka naiinis. Diba? Gumawa ka ng paraan na kung saan you will not be distracted and show your hungerness before the Lord. Amen ba? Sige. Letter C, habits. Of course, this will not come in one time, big time. Yung pagkagising, matulog ka, pagkagising mo, nagbago ka na. It more practice sa buhay po natin. Yung pananalangin, araw-araw, it comes to practice po.
Yan. Yung para maging buhay mo ang pananalangin, it comes to practice. Sisimulan mo sa umaga, 3 minutes. Sa tingin mo, 3 minutes, matagal na sa'yo. Diba? Hanggang sa nakakasanayan mo yung 3 minutes every day, parang bitin na sa'yo, dagdagan mo, gawin mong 5 minutes, and then parang nabibitin ka na sa 5 minutes, hindi mo na namamalayan, 1 oras ka na palang nananalangin. Diba? It comes to habits po, mga kapatid. Kung yung mga bagay na ginagawa po natin, nakasalanan noon, simulan mo lang, unti-untiin mo. Kasi hindi, bagamat pinatawad ka na ng Panginoong Diyos, hindi naman yan yung parang bagong-bago ka na kaagad. Unti-untiin mo yan. Parang sa psychological study po, yung lasanggero, hindi pag pinagbawalan mo uminom yan, manghihina yung katawan yan. Amen ba? Diba? Yung pinagbawalan mong manigarilyo, for the entire of his life naninigarilyo siya, tapos sabihan mo, huwag ka naman naninigarilyo. Magkakasakit yan, baka mamatay yan bigla. Diba? Kasi nga, nasana yung katawan niya, pero nandun yung habits ng kasalanan sa katawan niya. Pero if you put into practice, little by little, from being a sinner into a glorious life, God will help you naman. Tutulungan ka naman ng Panginoon Diyos. But you have to help yourself as well. We have to help ourselves by doing it habitually. Diba? Kung hindi mo gusto nagbabasa ng Biblia, kasi gusto mo mabasa mo kaagad from front to back para masabing nakapagbasa ka ng Biblia, unti-untiin mo lang. Kung nahihirapan ka magbasa ng 1 chapter, kahit 1 verse a day. Diba? Ngayon, kung nabibitin ka na sa 1 verse a day, gawin mo ng 2 verses a day. Diba? Kung nag-enjoy ka na, diba, hindi mo na namamalayan, nakaka 5 chapters ka na. Sa umaga pa lang yon. Diba? Ay, hindi ko pa natapos yung kwento nito. Mamaya tutuloy ko na pagtanghali. Diba? Iba yung joy kapag ikaw po ay puspos ng banal na espiritu. Yung habits po, hindi mo na namamalayan, kusa na lang yan nangyayari sa buhay po natin, mga kapatid. Amen po ba? So sabi po dyan, for us to move Christ-like maturity is to establish habits that promote spiritual growth. Most often we call these habits spiritual disciplines. Is the consistent, faithful, and intentional pursuit of Christ that develops our character and makes us like Jesus. Sabi dito, we must pay close attention to our spiritual lives because no one accidentally grows spiritually. Kung si brother, si sister, si pastor, yung mga leaders ninyo, how they were able to be there in that position or in that place, marami ang pinagdaanan. Marami ang pinagdaanan. And you will learn something, mas magandang matuto ka sa mga taong mas maraming mga pinagdaanan. Ayan. Sabi diyan, what beneficial habits are you developing in your life daw po? Determined to do them daily. We cannot change our lives until we change what we do every day. Conclusion. Ayan. 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Discipline yourself for the purpose of godliness. Sabihin nga po natin, discipline. Ayan. Yung discipline po, it's a choice. It's a matter of practice and habits to the purpose of godliness. For bodily training is just slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things. Since it holds promise for present life and also for the life to come. Ayan, yan po ang sinasabi po dyan. So, yung grow na nais po gawin ng Panginoong Diyos po sa buhay po natin requires discipline po sa ating spiritual na pamumuhay. Amen po ba? So, hindi po yan madali, pero let's practice little by little po. I bless you. I hope God helps you to overcome what hindrances you to grow in the Lord and helps you to grow more deeper sa Panginoong Diyos moving forward, simula po ngayong gabi. Let's all stand up po. Pasalamatan po natin ang Panginoong Diyos dahil naniniwala po ako na ito po ang gabi na kung saan magsimulang lumago ang iyong relasyon sa Panginoong Diyos. At yung mga bagay na hawak sa iyo ng kaaway, ito na po yung gabi na tatapusin mo na yung kontrata mo sa kaaway kasi wala na siyang kapangyarihan sa buhay mo. Ayan.
Huwag po nating hayaan na ang kaaway ay pinaglalaruan tayo. Huwag po nating hayaan na ang problema ay tayo po ay pinaglalaruan. Salip, we should have the power to overcome, to win the battle po. Ano man po yung kaharapin po natin. You are chosen. You are being chosen by the Lord for His great and mighty purpose. Kaya don't delay it. Don't let your spiritual be drained. And more importantly, don't let yourself be found destroyed because we did not choose to grow in the Lord. Serve a God who is faithful. He will never fail. When I'm in the desert, He's a river of hope. I serve Let's a sing it God for who our is faithful God. He is a faithful God. He is willing to help you right now. He is willing to work in your life right now. He is willing to help you grow in your Christian life. One more time. I serve a God. I serve a God who is faithful. He will never fail. When I'm in the desert, He's a river of hope. I serve a God who is faithful. His Faithfulness prevails. Lord, I put my trust in you. I serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings, for I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful God. Once again, let's sing it for the Lord. Who is faithful and true, I will hide in the shelter of your wings. Lord, I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful God. One more time, let's sing it for the Lord. Serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings. Lord, I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful God. Let's sing it loud from our lungs right now. Serve a God who is faithful and true. Who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings. Lord, I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful. I would like to sing without the instrument, all the members lang. Serve a God who is faithful. Let's sing it for the Lord. Let's cry out for the Lord that we need the Lord Jesus Christ sa buhay po natin.
serve a God. I serve a God Who is faithful and true. Yes, Lord Jesus. I will hide in the shelter of your wings, for I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful. One more time for the last time. I serve a God. I serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings, for I find my rest. In your faithfulness. Yes, I serve a Let's all pray all together. Father God in heaven, we thank you, we praise you for your faithfulness in your people, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong katapatan, Panginoong Jesus. Noon, ngayon at kailanman, kayo po ay tapat at hindi nagbabago, Panginoong Jesus. Salamat po sa inyong pag-ibig na nagumapang sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Jesus. Bagamat kami po ay makasalanan, bagamat kami po ay marumi, bagamat kami po ay hindi karapat-dapat, but Lord, you accepted us, you embrace us, O Lord. You give us a new life, O Lord, because you have chosen us, O Lord, through your Son, Jesus Christ. Thank you so much for the new life, a life that growing in Christ, Lord Jesus, a life that is growing in your love, Panginoon Jesus, a life that is growing in the faith that you have given to us, Panginoon Jesus. Lord, there are times, Panginoon Jesus, that we are being attacked by the problems, Panginoon Jesus. May mga panahon na kami po ay napapahirapan ng problema. May mga panahon na kami po ay napapahirapan ng aming mga maling na gawa, maling decision, Panginoon Jesus. But Lord, right now, you want us to give a second chance sa buhay po namin. Nais niyo po na kami po ay magkaroon ng panibagong buhay na kung saan kayo po lamang ang maging Panginoon at hindi na po kami, Panginoon Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama, dahil nais niyo po na maranasan po namin ang buhay ng isang tunay na mananampalataya na nararanasan ang Diyos na buhay, na nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, na nararanasan ang biyaya at habag ng Panginoong Diyos sa aming buhay araw-araw, Panginoong Sus. Para kaya, Ama, sa oras pong ito, sino man po ang dumadaan sa mga karamdaman, sino man po ang dumadaan sa mga pagsubok, Lord, help them, O Lord, by your mighty hands, Panginoong Sus. Help them, O Lord. Send your Holy Spirit. Strengthen them right now, Panginoong Sus. They may feel weak right now. They want to be feeling right now to quit, Panginoong Sus. But Lord, right now, help them to renew their strength, O Lord. Palakasin niyo po sila, Panginoong Sus, because you are the mighty God, O Lord. And whenever we are sheltered by your wings, O Lord, we will never get tired, Panginoong Sus. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pag-ibig, Panginoong Sus. Ang pag-ibig niyo po ang patuloy na sa amin nagbibigay ng kalakasan upang kami po ay patuloy lumapit sa inyo, Panginoong Sus. Dahil tunay nga po, Ama, without your love, Panginoong Sus, we won't be able to experience, O Lord, your forgiveness sa buhay po namin. But Lord, through your love that you shared on the cross, Panginoong Sus, pinatawad niyo po ang lahat ng aming kasalanan, Panginoong Sus. So right now, this time, Panginoong Sus, we want to surrender our life once again to you, Panginoong Sus. And this time, we are willing to surrender our heart for you to renew it, Panginoong Sus. Baguhin niyo po ang puso po namin sa gabing ito, Panginoong Sus. Ang bagong puso na ito, Panginoong Sus, that you will found, Panginoong Sus, na ang puso po namin na kayo lamang po ang hinahanap, Panginoong Sus, na kayo lamang po ang kinauuhawan, Panginoong Sus, na kayo lamang po ang kagalakan ng aming puso, na kayo lamang po ang aming pinananabikan, Panginoong Sus. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, and we believe, O Lord, that your presence is alive in this place. You are alive in this place. You are alive in this Abundant Life Church, Angeles, Panginoong Sus. We praise you. We thank you, Panginoong Sus, because you are living and active in this church, Panginoong Sus. Hindi niyo po pinapabayaan ang inyong mga anak, Panginoong Sus. Kami po ay patuloy niyo pong sasamahan sa lahat ng laban po namin, Panginoong Sus, because you are our God. You are our Father, Panginoong Sus. Yes, Lord Jesus, we thank you, O Lord. Right now, let's go to our prayer topics. Let's now surrender our prayers sa Panginoong Jesus. Let our prayers be heard right now. Don't let your prayers be fall at the ground. Lahat ng panalangin mo, hayaan mo marinig ng Panginoong Diyos sa oras na ito. This time, sama-sama po tayong manalangin. Ipanalangin po natin ang ating iglesia. Panalangin po natin ang katugunan na pangangailangan ng iglesyang ito. Bagamat tayo po ay may mga naibibigay sa iglesyang ito, but only the Lord can bless this church. Only the Lord can grow this church. Only the Lord can provide all the needs of this church because we are serving the true living God right now. Hallelujah. Yes, Lord.
We believe that you will open a breakthrough sa iglesyang ito, Panginoong Jesus. Naniniwala po kami, mahirap man po kami sa inyong bata, Panginoong Jesus, ngunit mayaman ang Diyos na siyang nagpapala sa iglesyang ito. Walang imposible sa inyo, Panginoong Jesus. Walang imposible sa inyo, Panginoong Jesus. Lord, yung desire namin na Panginoong Jesus, na magkaroon po ng malawak na iglesia, Panginoong Jesus, dahil ang nais po namin ay mas marami pang kaluluwa ang umatid, mas marami pang kaluluwa ang kumilala sa inyo. Lord, kayo ang tutugon nito, Panginoong Jesus, hindi ang tao, Panginoong Jesus. Kayo ang gagawa ng paraan para ang iglesyang ito ay lumaki, Panginoong Jesus. Lord, we believe, naniniwala po kami, Panginoong Jesus, na kayo po ang naghanda ng lupa, ng lugar, na itatayo niyo po ang isang malaking abundant life church, Angeles, Panginoong Jesus. Lord, we are not after the building, Panginoong Jesus, but we are after the big God that we have right now, Panginoong Jesus. Dahil malaki ang aming Diyos, hindi maliit ang Diyos namin. Kayo po ay malaki sa buhay po namin, Panginoong Jesus. So Lord, right now we are praying po, Lord, for the abundance and the breakthrough, Panginoong Jesus. Whatever that is not growing, whatever that is not changing sa buhay po namin, this is the time to break us through, Panginoong Jesus. Break it through right now. All the finances, debts, Panginoong Jesus. This will stop here right now, tonight, Panginoong Jesus. Lahat ng utang po namin, Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami na tapusin po namin sa gabing ito. Hindi na po namin kaya pa ang buhay na kung saan naranasan po namin yung kagipitan. Hindi na po namin kaya yung buhay na kung saan lagi pong kulang. But Lord, you set us for a greater plan, Panginoon Jesus. A greater plan where we can enjoy the freedom of finances, Panginoon Jesus. The freedom of overflowing blessings, Panginoon Jesus. Na kung saan hindi po ang inyong mga anak ang lalapit para mangailangan, kundi ang inyong mga anak ang lalapitan para kami po ay maging pagpapala sa iba. We declare tonight, Panginoon Jesus, that we will be the source of blessings, not only financially, but in every aspects of our lives, Panginoong Jesus. We declare in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, because we have the living God. We serve the living God, Panginoong Jesus. Lord, we declare this night, oh Lord, we declare, oh Lord, the breakthrough that you will do in our lives, Panginoong Jesus. Lord, right now, whatever the debts that we have, oh Lord, whatever the financial crisis that we have, give us peace, Panginoong Jesus. Give us peace, Panginoong Jesus. Lord, marami man pong bills na sa harapan po namin, but the true peace, Panginoong Jesus, ay sapat para kami po ay mapanatag sa lahat ng bagay na ito, Panginoong Jesus. Lord, give us true peace, Panginoong Jesus. Lord, mukha man po hindi namin mababayaran yung mga bill, Panginoong Jesus, but Lord, we are entrusting this unbelief unto you, Panginoong Jesus. Naniniwala po kami, walang imposible sa inyo, Panginoong Jesus. Nagawa nyo na po yan minsan noon, gagawin nyo po yan maging hanggang ngayon, Panginoong Jesus. Lord, nagtutulungan niyo po kami noon, i-overcome yung mga crisis po namin. Gayon din po ang gagawin niyo po sa gabing ito, Panginoong Jesus. We believe, O Lord, in your miraculous way, O Lord. We are also praying for the career success, O Lord, and the wisdom that we need, O Lord. We may not know, we are not sure, O Lord, for the career that we are taking right now. Di man po kami sigurado sa mga career, sa mga decision na gagawin po namin. But Lord, right now, Panginoong Jesus, samahan niyo po kami. Samahan niyo po kami. We need more your presence. We need more your guidance, Panginoon Jesus, upang hindi kami matakot, Panginoon Jesus, sa mga desisyon na gagawin po namin. Naniniwala po kami na iingatan niyo po kami, protektahan niyo po kami, Panginoon Jesus. Lord, bless every people, Lord, right now who needs the opportunity of their career, of their success, para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya, Panginoon Jesus. Bless them right now. Ibigay niyo po ang oportunidad na bagay po sa kanila upang sila po ay mas makapaglingkod sa inyo, Panginoon Jesus, at may pahayag nila na buhay ang Diyos sa inyo, sa kanilang buhay, Panginoon Jesus. Lord, we thank you, O Lord. Tunay nga po, ang trabaho po ay hindi po dapat makadagdag para sa pasanin ng inyong mga anak, kundi Lord, ang mga trabaho at oportunidad ay pagkakataon para mas makapag-serve kami sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, ang mga trabaho at oportunidad hindi po para makapagnakaw kami sa inyo, Panginoon Jesus, ng inyong mga yaman, kundi ang mga trabaho at oportunidad ay pagkakataon para mas maibalik namin ang nararapat sa inyo, O Lord. Give us that kind of heart. Give us that kind of heart right now. Huwag niyo po kami bigyan ng trabaho na sa tingin niyo po na nakawan namin kayo ng mas marami, Panginoon Jesus. But Lord, give us the job, oh Lord, where you can find us, oh Lord, that we can give not only 10%, but 100%, because we believe you are the main source of every blessings that we have right now. Lord, we are no longer
the slave of finances. We are no longer the slave of our job, of our opportunities, but Lord, but we have control over this, Panginoon Jesus, because you have all control over all of these things, Panginoon Jesus. Kayo po ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya wala pong dahilan para kami po ay mangamba, mangailangan, dahil kayo po, Panginoon Diyos, alam niyo po kung ano po eksakto ang kailangan ng inyong mga anak, Panginoon Jesus. We thank you, O Lord. Right now, O Lord, we are also praying for any business right now that we have, for any opportunities right now na in front of us, O Lord. Don't let us to make a decision na mapapahamak po kami, Panginoon Jesus. Don't let us make a decision na kung saan mas malalayo kami sa inyo, Panginoon Jesus. But Lord, whatever the businesses, opportunities that we have right now, kung tingin niyo po ito po ay magiging pintuan para mas mapalapit kami sa inyo, mas makapag-bless kami sa ibang tao, Lord, give it to us right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, we declare, O Lord, all these opportunities is in the faithfulness and your goodness, Panginoong Jesus. Not because we are qualified to receive these blessings, O Lord, but Lord, because of your grace and mercy upon your people, Panginoong Jesus. That's why you will give all these blessings, Panginoong Jesus. We are also praying, O Lord, for for generosity and for the gratitudes that for every Christian's believers right now in this church, O Lord. Lord, nawa masupungan niyo po ang puso po namin that we are also gratified, Panginoong Jesus, sa lahat ng bagay, Panginoon Jesus, na kami po ay matuto magpasalamat sa lahat ng bagay, Panginoon Jesus. Maliit man o malaki, Panginoon Jesus, ang aming tinatanggap, Panginoon Jesus, ay matuto kaming magbigay pasasalamat sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, totoo nga po ang inyong sinasabi na ang taong marunong magpasalamat sa maliit na bagay ay mas pagkakatiwalaan niyo po sa malaking bagay, Panginoon Jesus. Lord, we are thankful, Panginoon Jesus, because we have this small church right now. Because we believe, O Lord, you will give us the big church that indeed on this Abundant Life Church, Angeles, Panginoon Jesus. We thank you, O Lord. We honor you, Jesus. We honor your praise, your name, Panginoon Jesus, this time, O Lord. We are also we are also coming to our personal prayer topics right now. Whatever the... Meron po ba tayong ano? This time, let us have a minute or 2 or 3 minutes right now to come before the Lord. Let's talk to the Lord right now. Ang Diyos nakikinig sa kanyang mga anak, higit sa lahat sa taong matutuwid sa Kanya. This time, let's come, let's pray, let's have a moment between you and the Lord alone. This time, kausapin po natin pang Diyos, kasama po natin ang Banal na Espiritu sa oras pong ito. Let the angels, pagtrabahuin natin ang mga anghel sa oras na ito through your prayers right now. Let your prayers work the Holy Spirit right now this time. Let's all pray all together. In the shelter of your wings, and abide my rest. In your faithfulness, yes, I serve a faithful God. I serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings, and abide my rest. In your faithfulness, yes, I serve a faithful God. I serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings, for I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful God. I serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings, for I find my rest in your faithfulness. Yes, I serve a faithful God. I serve a God who is faithful and true. I will hide in the shelter of your wings, for I find my rest in your faithfulness. Father God, we thank you this time, Panginoong Jesus. Nais po namin muli
ilapit sa inyo ang aming buhay, Panginoon Jesus. Lord, kung may mga bagay na nagiging dahilan para kami po ay hindi lumago sa aming pananampalataya, we want to surrender it to you tonight, Panginoong Jesus. Lord, remove it, all the things that hinders us not to grow in Christ Jesus, Panginoong Jesus. Lord, matagal na po kami nagiging alipin ng mga bagay na ito. Lord, we want to cut it right now, Panginoong Jesus. Palayain niyo po kami, Panginoong Jesus, Lord. This time, O Lord, we are praying, O Lord, for our mga needs po namin sa aming buhay, Panginoong Jesus, Lord. There's nothing to worry about, Panginoong Jesus, dahil kayo po ang siyang tutugon sa lahat ng bagay na ito, Lord. Maliit man, sa mga maliliit na pangangailangan po namin at sa malalaki, Panginoong Jesus, Lord, we entrust it unto you, Panginoong Jesus. Naniniwala po kami na kayo po ang siyang gagawa at kikilos, Panginoong Jesus. Lord, we also praying for our families, Panginoong Jesus, sa mga kamag-anak po namin na hindi pa po nakakilala sa inyo, sa mga pamilya po namin na patuloy po dumadanas ng generational curses, Panginoong Jesus, sa mga kapamilya at kamag-anak, Panginoon, na patuloy po nagiging alipin ng idol worship, na sa mga pamilya at kamag-anak po namin na patuloy po alipin ng kasalanan at hiwalay po sa inyo. Lord, right now we are praying that you will make a way for them to say, Panginoong Jesus, let our prayers be heard right now. Let your angels work right now and send the salvation, O Lord, upon their lives right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, tulungan niyo po ang pamilya po namin na hindi pa po nakakilala sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na matapos ang buhay nila dito sa lupang ito na hindi po nila tinatanggap ang kaligtasang inalok niyo po sa krus sa Kalbaryo. Right now, we are praying, O Lord, make a miraculous way, Panginoon Jesus, that they will meet you tonight, Panginoong Jesus. Lord, for those people who are experiencing sickness, Panginoong Jesus, mentally, emotionally, Panginoong Jesus, they are maybe spiritually drained, emotionally drained, mentally drained for all the problems that they are going through right now. Oh Lord, heal them in the name of Jesus. In the name of Jesus, right now, we declare healing upon their lives, Panginoong Jesus. Whatever the pain that they are experiencing in their bodies right now, from head to toe, Panginoong Jesus, let your almighty hand, Panginoong Jesus, heal them right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, we declare, oh Lord, the victory against sickness, against the pain, against the pain that we are experiencing in the body, Panginoon Jesus. We declare healing, Panginoon Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name, oh Lord. Right now, oh Lord, there's nothing more we can say but to thank you for all the goodness and mercy and love that you continually pouring sa buhay po namin, Panginoon Jesus. Lord, bless all the pastors, all of Abundant Life Church Angeles, from our Pastor Joe, Panginoon Jesus, who is, he may not be with us right now, but let your protection be upon his life and to his family right now, Panginoon Jesus. Lord, let his desire be fulfilled, O Lord, according to your will and plan, Panginoon Jesus. Samahan niyo po siya sa lahat ng laban, sa business niya po, Panginoon Jesus, ay gamitin niyo po para ito po ay magbigay kapurihan po sa inyo, Panginoon Jesus, at makapag-bless pa po ng maraming tao. Lord, we are also praying for Pastor John and Pastora Grace, Panginoon Jesus, whatever the challenges, difficulties that they are facing right now, that others may not know, Panginoon Jesus, but only you. Lord, help them, O Lord. Set them free, Panginoon Jesus. Give them healing, O Lord, Panginoon Jesus. Give them healing mentally, emotionally right now. Give them freedom, O Lord, in every aspects, O Lord, dahil walang imposible sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, let there be your God, Panginoon Jesus, sa buhay po nila, Panginoon Jesus, na kung saan kayo pong tutugon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Patunayan niyo po, Panginoon Jesus, na ang Diyos na sinasamba nila ay buhay, Panginoon Jesus. At makikita po namin na buhay ang Diyos nila, Panginoon Jesus, at buhay ang Diyos na sinasamba po namin, O Lord. Buhay, Panginoon Jesus. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng karamdaman, kapamakan, Panginoon Jesus, O Lord. And let their children, O Lord, be blessed more than how you are blessing us right now, Panginoon Jesus. Hayaan niyo po ang mga anak po namin, tamasay nila ang pagpapala, higit sa pagpapala na tinatanggap po namin sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, protect them, O Lord, more than how you are protecting us right now, Panginoon Jesus. Keep them away from any harm, danger, and accidents, Panginoon Jesus. So, more than how you are protecting us right now, Panginoon Jesus. Because we believe, O Lord, this next generation will continue to share this gospel, Panginoon Jesus. This next generation are the people you have prepared, you have chosen, O Lord, and you have called for your great purpose and mighty plan to save the Angeles and the Pampanga and the other provinces, Panginoon Jesus. Lord, we are also praying for Pastor Noah, Panginoon Jesus. Lord, let your healing, O Lord, be upon his life. Whatever the sickness, whatever the pain that he may have right now, whatever the diagnosis that he may have right now, O Lord, kayo lamang po nakakaalam. But we believe in your miraculous hand, O Lord, that nothing is impossible sa inyo, Panginoon Jesus. Lord, continually bless his work, Panginoong Jesus, dahil ang trabaho niyo po ay Panginoon Jesus, ay ginagamit niya po to serve you and to bless other young people, Panginoon Jesus. So Lord,
Send him back, Panginoong Sus, yung mga blessings, O Lord, in 10 times, 100 times, Panginoong Sus, where His blessings will overflow, Panginoong Sus, because the blessings coming from the heaven will overflow for your children, Panginoong Sus. Lord, right now, we are also praying for the elders and leaders right now, Panginoong Sus, kasama po namin at sa mga hindi po namin mga elders po ng Abundant Life Church Angeles, Panginoon Jesus, yung mga leaders, mga ministry heads, Panginoon Jesus. We are praying for the strength to be upon in their lives, Panginoon Jesus. Palakasin niyo po sila, Panginoon Jesus. Patatagin niyo po sila sa kanilang pananampalataya, Panginoon Jesus. Dahil ang problema na kinakarap nila ay seasonal lamang po, Panginoon Jesus. Patatapos din po ang lahat ng bagay na yun, O Lord. Tunay nga po, Ama, ang mga ministry heads, ang mga leaders sa pinili niyo po ay mga tao na kung saan patuloy na maglilingkod sa inyo, Panginoong Jesus, sa iglesyang ito. Maraming salamat po, Ama, at sa mga kabataang nandito, Panginoon Jesus, sa mga kabataan ng Abundant Life Church Angeles, at sa mga bata, Panginoon Jesus, Lord, bless them, O Lord. Continually speak to their lives, Panginoon Jesus, because the God that we have, O Lord, is alive, O Lord. Maraming salamat po. At sa inyong lingkod, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Naniniwala po kami na kayo po ay gagawa at kikilos sa inyong mga anak, Panginoon Jesus. We thank you. We want to praise you. We want to bring back all the glory, all the honor, all the thanksgiving in only to the one who created us, to our Lord Jesus Christ. This is all our prayer. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Are we ready to give? Mukhang inaantok na ba kayo? Ayan. Are we ready to give for the Lord? Amen. Let's open our Bibles po from Matthew chapter 17 verses 14 to 20. So isa po ito sa miracle ni Jesus. Ayan. Verse 14, ayan, basahin po natin sa Tagalog. Ayan. Iba po yung version na nasa screen natin. Pero ayun, samahan niyo po ako magbasa. Ayan, short story lang to from the Bible. Ayan. Verse 14. Pagbalik ni na Jesus sa kinaroroonan ng maraming tao, lumapit sa kanyang isang lalaki. Lumuhod ito sa kanyang harapan at sinabi, Panginoon, maawa po kayo sa anak kong lalaki. May epilepsya siya at grabe ang paghihirap niya kapag sinusumpong. Madalas siyang matumba sa apoy at madalas din siyang mahulog sa tubig. Verse 16, dinala ko siya sa mga tagasunod nyo, pero hindi po nila mapagaling. Verse 17, sumagot si Jesus, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin nyo rito ang bata. Verse 18, ayan, sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at lumabas ito sa bata. At gumaling ang bata noon din. Verse 19, nang sila-sila na lang, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu? Verse 20, ayan, last verse po natin. Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo na kahit kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. So tonight, with these verses, ipinapalas po ni Jesus yung greatness niya dun sa buhay ng bata na may sakit. Amen? Na may lalaki lang na lumapit sa kanya and ganong bagay na sinabi ng lalaki na hindi mapagaling ng mga tagasunod niya. Ganong bagay na si Jesus, He made a way. Amen? Para ipakita na He can do great things, He can do miracles sa buhay ng batang iyon. Amen? Kaya nang makita yun ng mga disciples niya, nagtanong sila kay Jesus. So yun, nag-usap sila privately and ganong bagay na gusto ng Panginoon na maintindihan natin kung paano siya kumilos sa buhay natin. Even through our finances. Amen. Kasi may mga bagay or mga sitwasyon na
hindi natin alam kung bakit nangyayari. And si Lord lamang yung nakakaalam and siya lamang may control dun sa part na yun. So, I want everyone po to focus po dun sa verse 20. Ayan, sabi po niya dito, ayan, because you have so little faith. So tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod niya, gusto ba nating marinig yun sa Panginoon? Amen? Kaya sa bagay na to, sabi dito ni Jesus, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. So, kailangan po natin yung pananampalataya na nakaayon and nakatuon lamang kay Jesus. Amen? That even through our finances, masasabi natin na there is blessing coming from the Lord. Na gaano man tayo nalulugmok sa hirap or sa utang, let us declare with faith that God can do miracles over our finances. Amen. Over our lives, our businesses, o sa kung ano mang area ng buhay natin na gusto nating ma-experience yung power, that miraculous power na meron si Jesus for us. Amen. So tonight, as we give to the Lord, ayun, na-mention ni Pastor Aris kanina, kung gaano kayabong and kalago yung puno ng mustard seed. Amen. And nasa Bible po yun. Mababasa po natin from Matthew chapter 13 verses 31 to 32. Ayan, ito naman po yung parable. And sinabi po dito na, though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree. So, ganong bagay na kahit sobrang liit lang nung, ganong kaliit lamang yung pananampalataya na meron tayo, as long as we trust God and we believe in Him, we ask and we receive kung ano yung plano and nais ng Diyos sa buhay natin. Ganong bagay na magmimilagro ang Diyos sa buhay natin. So let's pray po. Hallelujah, Jesus, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kaloob ng buhay, Lord God, sa kaloob ng biyaya, na araw-araw mo ipinaparanas sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya sa oras na to, Panginoon, as we give cheerfully, Lord God, with a grateful heart, Panginoon, Ikaw yung nakakaalam ng aming mga puso, Panginoon, Ikaw yung nakakaalam ng sitwasyon, Lord God, ng aming finances sa oras na ito, Lord God, even through our businesses, Panginoon, Lord, yung source of income na meron kami, Lord, Ikaw yung nakakaalam. Kaya sa gabing ito, through those verses, Panginoon, na narinig namin, from your word, Lord, help us to not lose our appetite, Panginoon, na hindi magkaroon ng delays, Lord God, and help us, Father God, to grow more in you. Help us, Lord God, to grow more in faith, Father, for we believe, Lord God, that we walk by faith and not by sight. Kaya sa gabing ito, Lord, tinataas namin sa iyo ang aming mga finances, Lord God, ang aming pinagkukuha ng pera, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ikaw yung nakakaalam, Lord God, kung anong sitwasyon ang meron kami. Kaya sa gabing ito, Lord, we surrender fully according to your will, Father. Lord, we submit to your will, Lord God, sa gabing ito. Kaya sa bawat finances ng iyong mga anak, Lord, we pray that you grant us, Lord, that miraculous power coming from you, that we may be able to experience, Lord God, breakthroughs, abundance, peace, financially, Lord God, sa bawat businesses and bawat careers na meron ang buhay ng bawat isa. Lord, help us to give abundantly, Lord God, according to your will, Father. Alam namin, Panginoon, na sa bawat sitwasyon, Ikaw ang may control. Kaya sa gabing ito, Lord, help us, Lord God, once again to stand firm in faith, having you, Lord, in our hearts as we give with a grateful heart. Maraming salamat, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon, ang lahat ng kaloob na meron kami sa oras na to. At Ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na magpala sa iyong mga anak, Panginoon. We give you praise, we give you honor, we give you all the adoration, praises and worship. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's give cheerfully to the Lord. Thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One.
Amen. For our announcement po this Saturday, let's be united po in prayer. Let's pray and fast for our Go to Heaven. It's our community outreach this month of June. So let's pray na yung mga souls na hindi lang makakain sila physically with the food that we're going to provide, but also spiritually, makakilala sila sa Panginoon, then na ang Diyos yung pinagkukunan ng lahat ng bagay. So let's pray for that. Let's pray continually for our, especially yung mga gagamitin niya ng mga tao para po makapag-share din po ng mabuting balita. And also from June 9 to 15, we will be having our Abide. It's our mid-year Saturate 2024. So sama-sama po tayo dito. We will pray and then also we will listen to the Word of God by our pastors and some of the leaders na magbibigay po ng word, and then we will do the fasting and prayer together dito po sa church na to po. Okay? So from 6:30 po hanggang 7 p.m. po. Amen. Hanggang 8 p.m. po ng gabi. So sama-sama po tayo. So let's pray also continually for our DVBS, yung ating pong yung mga bata po natin. So kailangan po nila din ng guidance on how paano sila lumago. Marami pong mga kabataan tayo na mag-undergo ng, tapos po yung recognition nila. Yung iba naman po, mag-graduate po sila this month of June po. So, this May, and then some of them by June. So let's pray na may the Lord also bless for our Spring Life Ministry, especially in reaching out yung ating po mga bata. So, pag-pray po natin na who will be the volunteers and on sa financial support, patuloy din po mapunan yung pangailangan po ng ating iglesia. Right. So, what else? Let's pray po sa this June 2 to 3. 3 and 4. June 3 and 4 po yung ating pong camp sa Zambales, Iba Zambales. Please, ready po mga Light Life, yung ating pong mga kabataan. So, pwede rin po sumama yung ating mga kananayan. That's 50 pesos po. So, malaki po yung bus po natin. Isama niyo po si tatay, and then mga kasama sa bahay. Pati yung mga aso po ninyo, isama niyo na rin. Sige po, 50 pesos lang po yun. Medyo malaki po yung bus po natin na mag-occupy ng 50 persons. So, kung may mga inaalala po kayo, sama niyo rin po yung mga alalahan ninyo sa bahay. Para doon na natin iwan sa Zambales yung mga alalahanin. Lalo na yung kuryente. Ang laki ng kuryente. Anyway. So, may the Lord bless us. Medyo bababa naman niya yan. No, sa na ngayon, June. Medyo mababago na yung klima. So, hindi na masyadong Alright, what else? I'm forgetting something. Meron akong nakalimutan. Pero sige, let's pray for yung mga mga prayer topics yan po this month of So, papasok na po yung June. So, let's be ready na po. Ang dami po mga kailangan ayusin po. Oh, by the way, I forget. So, after po ng lunch po ng Sunday, ng first Sunday po ng ng June, we will be having our first general meeting with the ministry heads and all of the leaders po ng church for some results or feedbacks ng mga nangyari po from the previous months na ating pong mga nangyari sa church po. Alright? So, ang dami pong ginawa si Lord sa ating pong church. So, be ready po, program coordinators sa inyo pong mga programs this coming June, July, and August. Alright? Tayo pong natin tumayo. Tayo po yung manalangin. Dahil ang Diyos, nagpapasalamat po kami sa kabutihan po ninyo. Salamat po sa pag-iingat niyo po, bagamat ngayon po ay paulan-ulan. Salamat, Father God, sa safety. Salamat, Panginoon, sa immunity na binibigyan niyo po sa amin, na ang lahat po ay hindi magkasakit. Bagamat nakaamba, Panginoon, pa rin po, Ama, yung andyan yung COVID-19 na nagbabadya, Panginoon. But we pray, Father God, sa pangalan ni Jesus, tinapos niyo po ang mga bagay pong ito. Dalayan po namin, Panginoon, ang mga physical na pangatawan na patuloy po namin maranasan ang kaligtasan, ang
ang pag-iingat niyo po sa inyong pong mga sarili. And we pray, Father God, sa mga taong pong darating po yung kanila pong mga examinations, whatever, Father God, for tomorrow, Panginoon. Dalayan po namin na kayo po, Diyos ang siya mabigyan ng wisdom. Sa mga graduate po, Father God, tomorrow, thank you, Father God, for the success na kayo po, Panginoon, na naging kaagapay po nila sa mga magdadaan po ng recognition, whatever, Father God, it is. Patuloy po namin pinapasalamatan ang lahat ng papuri sa iyo dahil po sa isang taon, Father God, ay nakasama po namin kayo financially, emotionally, spiritually, Panginoon, lalo na, Father God, yung wisdom na nagmumula sa iyo ay naranasan po ng mga batang ito, maging sa mga magulang, kung paano po kayo naging faithful din po sa mga pangangailangan ng bawat pamilya. Sa gabi ito, Panginoon, sa aking pong mensahe na aking pong tinanggap, we pray, Father God, that we are growing, not shrinking, Father God, and we pray, Lord, ang aming pong iglesia ay sama-sama po kami, Panginoon, na mag-grow, and Father God, in knowledge, and maturity, Father God, and especially, Lord, in the Word of God, kayo po, Panginoon, kasama po namin na magiging tanglaw po namin sa aming pang paglago sa iglesyang ito. Sa aming pang paglabas sa tahanang ito, Panginoon, ng iyong simbahan, Panginoon, we pray na ingatan niyo po kami. Dalayan po namin, Father God, pag-iingat niyo po, higit po sa lahat, yung bigyan niyo po sa amin ng silong hanggang sa makauwi po kami pa sa mga tahanan, na makauwi po kami ng hindi basta, Father God, kundi to you po, ano po about sa amin. At higit po sa lahat, Father God, patuloy po namin nararanasan ang kabutihan po ninyo. Lord, huwag niyo pong hayaan yung aming mensahe na tinanggap ngayong gabi ay mawala ng saysay, bagkus, Father God, dili-dilihin po namin ito, mapagbulay-bulayan po namin ito na kayo po, O Diyos, ang pinagmumulan ng mga bagay po ito. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin na may pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.